Ano nang balita? Tanong niya sa PI niya habang nakatayo ito sa harapan niya. Wala pa rin sir. Sadyang mahirap po talagang hagilapin si Miss Shaira. Shaira? Kunot noon na tanong ni Allison habang nilapitan sila. Huwag mong sabihin na si Shaira Peng ang dahilan kung bakit ka nandito, love. Tanong niya habang tahimik lang si Gian na nakaupo sa sofa. Gusto ko rin siyang makita. Love, gumawa ka ng paraan para makaganti ako sa babaeng yan. Dahil nagdusang pamilya ko, lalo na ako dahil sa kanya. Wika ni Allison habang napatingin si Gian sa kanya. Ngayon lang din naintindihan ni Gian kung bakit ginawa yun ni Shaira sa kumpanya ng pamilya ni Allison. Ako nang maghahanap sa kanya, wika ni Gian habang tumayo. Sasama ako, mabilis na sumunod si Allison sa kanya. Habang nasa isang hotel ay panay ang tingin ni Allison sa paligid. Hindi rin niya maiwasan na magtaka dahil kanina pa sila tumatambay ni Gian dito. Kanina pa rin siya nagtatanong kay Gian pero wala siyang nakuhang sagot mula dito. Magbabanyo lang ako. Paalam niya kay Gian. Habang tinungo niyang banyo ay kumunot ang noon niya nang mapansin ng isang babae na sa unahan niya. Agatha, sambit niya habang napatingin ang babae sa kanya. Hindi man lang ito nagulat nang makita siya at ngumiti lang ito sa kanya. Pero nang maalala niyang nakita niya sa phone ni Gian ay mabilis siyang naglakad at hinablot ang buhok ng babae. Walang hiya ka, Agatha. Pagkatapos mong agawin si Gian sa akin, ngayon naman si Riva. Bakit ba lahat na lang ng taong mahal ko ay inaagaw mo? Galit niyang wika habang patuloy na sinabunutan ng babae. Lalo siyang nainis dito na hindi man lang niya nakita na nasasaktan ito. Ako talagang ginagalit mo? Ngising itong wika habang malakas sa sinampal si Allison. Sa lugar ko pa talaga. Muling wika niya habang sinabunutan si Allison. Napahiyaw ito sa sakit dahil pakaramdam niya ay matatanggal ang anit niya sa lakas ng pagkakasabunot sa kanya. Tama na please! Pagmamakaawa niya habang parang wala itong naririnig at patuloy pa rin sa ginagawa nitong pananakit. Hey! Malakas na sigaw ni Gian habang tinulak si Shaira. Galit na napatingin si Gian sa kanya habang nanilisik ang mga mata ni Shaira na nakatingin kay Gian. Enough! Muling wika ni Gian pero parang walang narinig si Shaira habang sinampal si Allison sa harapan niya. Tama na Shaira! Malakas na sigaw ni Gian habang taka na napatingin si Allison kay Shaira. Shaira? Sambit ni Allison habang may malawak na ngiti si Shaira sa labi niya. Kilala mo na pala ako, ngiting wika nito sabay tulak kay Allison. Kilalang kilala na kita, wika ni Gian habang nilapitan siya at hinawakan ang braso niya. Napatingin si Shaira sa kanyang kamay dahil mahigpit na hinawakan ni Gian ang kanyang braso. Shit! Malakas na sigaw ni Gian habang napaluhod to. Ang kanyang isang braso hinawakan ni Shaira. Pakaramdam ni Gian ay mababaliw ang braso niya dahil sa ginawa ni Shaira sa kanya. Hindi rin niya inakala na sadyang malakas ito. Love! Sigaw ni Allison. Napalingon si Gian sa kanya pero agad na nagdilim ang kanyang paningin na may naamoy siya. How was your sleep? Napatingin siya sa babaeng nakaupo sa harapan niya at muli pinikit ang kanyang mga mata nang hindi niya masyadong naaninag ang mukha nito. Ikaw? Gulat na wika niya habang bumangon. Ako nga, ngiting wika ni Shaira sa kanya. Nasaan si Allison? Tanong ni Gian habang napatingin sa paligid. Pinauwi ko na, baliwalang wika nito. Napakuyom ang kamao ni Gian dahil sa narinig niya. Hindi rin niya akalain na matatalo siya ni Shaira. Hindi niya inaasahan na sadyang malakas ito. Ano pang hinihintay mo? Magbihis ka na. Napakunot ang noon niya dahil sa sinabi ni Shaira. Bakit ako magbibihis? Madiin niyang wika. Kailangan mong isuot yan para hindi ko makilala ng mga tauhan mo. Napakunot lalong noon niya. Anong ibig mo sabihin? Gian, alam ko na pumunta ka rito. Alam ko rin na may mga kasama ka dahil hindi ako tanga. Hindi ako katulad mo. Lalong nakaramdam ng galit si Gian dahil sa sinabi ni Shaira. Ngayon niya lang nakita ang totoong ugali nito at masasabi niya na magkaiba nga sila ni Agatha. Hindi rin niya maintindihan ang sarili niya dahil mas gusto niya dati na makasama si Shaira kaysa kay Agatha. Are you kidding? Talaga bang itong ipapasuot mo sa akin? Tanong niya habang tinasang damit na pangbabae. Oo, ngiting wika nito at ngayon lang niya napansin na panlalaki palang suot nito. Anong masasabi mo? Kumindat na tanong ni Shaira sa kanya. Bakit hindi ka sumagot? Nabilaukan ka ba? Natatawang wika nito habang nalilisik ang mga mata ni Gian na tumingin sa kanya. Bilisan mo na, aalis pa tayo. Sa tingin mo ba sasama ako sa'yo?
Oo naman, susunod ka talaga sa akin dahil hawak ko mga magulang mo. Gulat na napatingin si Jian sa kanya dahil sa kanyang narinig. Shit, Shaira, don't touch them or else I will kill you. Malakas na sigaw ni Jian habang malakas na humalakhak si Shaira. Easy ka lang. Wala naman akong ginagawa sa kanila. I mean, wala pa. Mabilis na nilapitan ni Jian si Shaira. Huwag ka na magtangka pa, Jian. Masasaktan ka lang. Wika nito sa kanya habang pinitititong alaga niya. Doon niya lang din napansin na wala pala siyang saplot kahit na isa. Shit! Malakas na sigaw niya habang muling nilapitan ng kama. Hindi ka ba lalabas o hindi ka itatalikod? Bakit ko naman yan gagawin? Nakita ko na't natikman at nahawakan yan. Iling na wika nito sa kanya. Inis na tumalikod si Jian at inis na sinuot ang isang dress at brief na nakapatong sa kama. Panay rin ang pag-iisip niya kung paano maisahan si Shaira. Sa nakikita niya ay hindi niya matatalo si Shaira sa lakas dahil ramdam niya na nag-aral ito ng martial arts. Ang tagal mo naman, nayayamot na wika nito habang nilapitan siya. Hindi mo pala alam suotin to, ngiting wika niya habang nilapitan si Jian. Ako na, dahil ngayon ikaw na munang baby ko. Habang wala pa siya, taka na napatitig si Jian sa kanya dahil sa sinabi nito. Bigla rin siyang naramdaman ng malakas na kabog sa dibdib niya habang magkalapit ang mga mukha nila ni Shaira. Ayan, tapos na. Ang ganda mo pala. Wika nito sabay hampas sa puwet niya. Shit, inis na wika niya habang hindi niya maiwasang mapatingin sa maputing hita ni Agatha. Magsuot ka nga ng pantalon o hindi kaya short? Kunot na wika niya dahil t-shirt at boxer short lang ang suot nito. Ayoko, mas gusto ko yung ganito para charming. Nailing si Gian sa sagot nito sa kanya. Para ka talagang bata. Oo, mamaya gagawa tayo ng maraming bata. Sagot nito sa kanya kaya napakunot pa lalo ang noo niya. Shit, huwag kang magpapadala sa kanya, Gian. Sa isip niya habang sinuot ni Shaira ang sandal sa kanyang paa. Hindi maipinta ang mukha ni Gian habang natatapilok siya. Kung gusto mo magpaa ka na lang, ngiting wika ni Shaira sa kanya. Inis niya itong tinignan habang naisip na sakaling ito. Ang bango naman, wika nito habang tinungo ang isang nagtitinda sa tabi ng kasada. Inis na sinundan to ni Gian habang tinanggal ang sandal sa kanyang paa. Wala rin siyang pakialam kung sino man ang natamaan niya ng ibaton niya ito dahil sa inis. Nakatingin lamang siya habang sarap na sarap si Shaira na kumain. Hindi niya rin alam kung anong klase ng pagkain ang kinakain nito. Panay rin ang paglingon niya para sana makita ang mga tauhan niya. Palagay niya kasi mahirapan silang kilalanin sila. Lalo na siya dahil ginawa siyang bakla ni Ira. Wala rin siyang magawa kung hindi sumunod dito dahil ayaw niya na mapahamak ang mga magulang niya. Ayaw mo bang kumain? Tanong ito sa kanya. Kaya napatingin siya dito. Napakunot din ang noo niya nang makitang maraming stick. Ang takaw mo. Iling na wika niya habang ngumiti si Shaira. Hindi niya maiwasang mapatitig sa kanya habang nararamdaman na naman ang pagbilis ng tibok sa kanyang puso. Shit, huwag ka nga magpapadala sa kanya, Gian. Gusto ko talaga yung mga ganitong pagkain at ayaw ko talagang magluto. Wika nito habang patuloy na kumakain. Ngayon niya lang din napansin na hindi ito maarte pagdating sa pagkain. Kung titignan din ito ay parang simple lang, walang mag-aakala na isa siya sa pinakamayamang babae sa buong mundo. Kaya ngayon niya lang naintindihan na kaya ito mahirap hagilapin ay dahil walang mag-aakala na isa itong mayaman. Bakit nataba mo sa picture? Kunot na tanong niya dito, natigilan si Shaira at tumingin sa kanya. Yun ba? Wika nito habang huminga ng malalim. Sinadya ko yon para hindi ako makilala ng lahat. Alam mo, ayaw ko na makilala lalo na at may kakambal ako. Wika nito habang kumuha ng tissue. Isa pa, busy ako nun sa kakahanap sa kanya. Hindi kasi agad namin siya nakita, lalo na at nagpalit ng pangalan ng daddy niya. Daddy niya? Hindi ba daddy mo rin siya? Takang wika ni Gian sa kanya. Hindi ko siya gusto. He was a fool. Wala naman siyang ibang ginawa kung hindi ang pahirapan si ate. Magkatulad lang kayo. Galit na wika ni Shaira habang tinalikuran siya. Napakuyom ang kamao niya habang sumunod kay Shaira. Kasalanan niya rin yun, madinaw wika niya. Kaya napahinto si Shaira at nilingon siya. Wala siyang magawa, Gian. She need to follow her father. Una pa lang binalaan ko na siya. Bakit hindi ikaw ang umatras? Dahil sa kayamanan din ng pamilya mo, hindi ba? Ikaw ang may kasalanan, Gian. Dahil sakim ka, pero lahat ng kamalian mo ay sinisisi mo sa iba dahil ayaw mong tanggapin sa sarili mo na mali ka.
Enough! Galit na sigaw ni Gian sa kanya, kaya napalingon ang mga tao sa kanila. Galit ka dahil yun ang totoo, hindi ba? Alam mo bang ginawa ni Agatha ang lahat para lang magustuhan mo siya? Pero anong ginawa mo? Binaliwala mo lang lahat kahit na napakamatay siya sa harap mo. Ay ayos lang yun sa'yo. She deserved it. Napabaling ang mukha niya na malakas siyang sampalin ni Shaira. Mali ka. Hindi niya deserve yun. Dahil hindi niya sinadya na maging tanga. Hindi niya sinadya na saktan ka. Alam mo bang tiniis niya lahat para lang matuwa ang magaling niyang ama sa kanya? Kahit na sobrang nagdusa siya, tiniis niya yun para lang maibigay kay Migs ang gusto niya. At nagtitiis siya dahil ayaw niya ng pamilyang binubuo niya ay matulad sa pamilya namin. Sigaw ni Shaira habang mabilis na tinalikuran si Gian. Pero mali pa rin na lokohin niyo ko. Ginawa niyo akong tanga. Sa tingin mo ba tama yun? Napahinto ulit si Shaira dahil sa kanyang narinig. Deserve mo yun at kulang na kulang pa yun. Wika nito habang nilapitan siya. Alam mo ba na una pa lang ay gusto na kitang durugin? Dapat nga magpapasalamat ka sa kanya dahil kung hindi dahil sa katangahan niya, ay wala na sa iyong karangyaan na tinatamasa mo ngayon. Nagpapatawa ka ba? Alam mo pinaghirapan namin kung nasan man kami ngayon kaya hindi mo kami madaling mapabagsak. Ganun ba talaga ang tingin mo? Natatawa at naiiling na wika ni Shaira. Sadyang hindi mo pa nga talaga ako kilala, Gian. Iting wika nito habang hinaplos ang pisngi niya. Mabilis tong winaksi ni Gian kaya tinalikuran siya ni Shaira. Napansin niya ito na napahawak sa kanyang tiyan. Pero binaliwala niya, tinayaan niya lang. Pero natigilan siya nang makitang bigla na lang itong natumba. Shit! Wika niya habang tinapik ang pisngi nito. Pero hindi pa rin ito nagising kaya dali-dali niya itong binuhat. Nang nagmulat si Shaira sa kanyang mga mata, ay ang madilim na mukha ni Gian ang nakikita niya. Inis siyang napangiti dito at tangka na tumayo. Pero agad siyang pinigilan ni Gian. Bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka tumakas? Alam mo bang pagkakataon mo na sana yon? Ang tanga mo talaga, Gian. Nailing na wika nito habang lalo pang kumunot ang noo ni Gian. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napakunot ang noo ni Shaira. Dahil sa tanong ni Gian sa kanya. Ang alin? Ako ba? Ano ba yung pinagsasabi mo? Shaira Wang. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Nagpapatawa ka talaga. Wika nito habang bumangon. Pipigilan niya sana itong muli pero galit itong tumingin sa kanya. Huwag mo kong piliting saktan ka ulit, Gian. Mading wika nito habang tumayo. Kaya hinayaan niya na lang ito. Nasaan ang phone ko? Malakas na sigaw nito kaya dali-daling pumasok si Margaret. Napatingin din si Gian sa kanya habang inabot nitong phone ni Shaira. Ikaw palang sekretary niya? Kunot noon ang tanong niya dito habang ngumiti ito sa kanya. Habang tinititigan niya ito ay ngayon niya lang ito naalala. Naalala niyang katulong na nakita niya noon dahil hawig sila ni Margaret. Shit! Inis na sabit niya nang mapansing iisa lang si Margaret at yung katulong na nakita niya noon sa bahay nila. Nang makalabas si Margaret ay galit na tumitig si Shaira sa kanya. What? Inis na tanong niya dito. Sino nagsabi na magpalit ka? Galit na wika nito habang siya naman ang ngumiti. Ako lang, masama ba? Wika niya habang nilapitan si Shaira. Kampante na rin si Gian na madadala si Shaira dahil nasa labas ng mga tauhan niya. Habang wala kasi itong malay kanina ay nakuha niya ang kanyang phone at natawagan niya ang kanyang mga tauhan. Natawagan na rin niya ang kanyang mga magulang at pinaalis na niya ito sa kanilang bahay. Kampante na si Gian na hindi na magagalaw pa ni Shaira ang pamilya niya. Kaya wala na itong maiba-blackmail sa kanya. Samantala, masarap ba? Tanong sa kanya ni Riva. Habang tumango si Agatha sa kanya. Riva, kailan tayo babalik sa Manila? Tanong niya. Kaya natigilan ng binata. Gusto mo na bang bumalik? Ayaw mo na ba akong makasama? Malungkot na wika ni Riva kaya nagangat ng mukha si Agatha at tinitigan siya. Gusto ko lang malaman kung nasan siya. Hanggang ngayon ba umaasa ka pa rin na mamahalin ka ni Agatha? Tanong sa kanya ni Riva habang umiling sa kanya si Agatha. Hindi na Riva dahil alam ko namang malabo na yon mangyari pa. Pero bakit gusto mo nang bumalik? Baka kasi galit na si Daddy sa akin. Bakit ba sila na lang ang laging naaalala mo? Bakit hindi mo naman bigyan ng sarili mo ng kalayaan mula sa kanila? Sana Agatha, ang sarili mo naman ang iisipin mo. Hindi sumagot si Agatha sa kanya habang nagumpisa na ulit itong sumubo ng pagkain. Nasa China si Gian at pinuntahan niya ang kapatid mo. Gulat at mabilis na napatayo si Agatha.
dahil sa narinig niya mula kay Riva. Totoo ba yung sinasabi mo? Utal na tanong niya habang tumango si Riva sa kanya. Hindi siya pwedeng makita ni Shaira at ni Mommy Riva. Manganganib ang buhay niya. Sigaw ni Agatha habang mabilis na lumabas. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan na tanong ni Riva sa kanya habang sinusundan niya si Agatha. Malaki ang galit ni Shaira sa kanya at kung hindi lang dahil sa akin, baka matagal na niyang pinatay ang pamilya ni Gian. Nagbibiro ka ba? Hindi Riva, seryoso ako kaya kailangan na nating sundan si Gian. Baka ano nang mangyari sa kanya doon, lalo na at makapangyarihan ng buong angkan namin. Kabadong wika ni Agatha. Mabilis na kinuha ni Riva ang kanyang phone para tawagan si Gian, pero hindi niya na ito makontak. Dali-dali silang sumakay sa kotse ni Riva at mabilis na itong pinatakbo papunta sa airport. Shit! Hinampas niyang manibela ng kanyang kotse dahil ilang beses na rin niyang tinawagan si Allison, pero hindi niya ito makontak. Kahit ang mga tauhan ni Gian ay ni-isa, walang sumagot sa mga tawag niya. Hindi pa rin ba sila sumagot? Tanong ni Agatha habang umiling si Riva. Kinuha niyang kanyang phone at sinubukang tawagan ang kakambal niya. Pero hindi niya ito makontak, kaya naisipang si Margaret ang tinawagan niya. Miss Agatha, sagot nito sa kabilang linya. Margaret, nasan si Shaira? Kabado na tanong niya. Nasa bodega. Bodega? Anong ginagawa niya doon? Margaret, kasama niya ba si Gian? Anong ginawa niya kay Gian? Tanong niya dito pero hindi sumagot si Margaret sa kanya. Kaya mas lalo pa siyang nakaramdam ng kaba. Margaret, kung ano man ang masamang balak niya kay Gian, pwede bang pigilan mo siya? Kilala mo si Miss Shaira, Miss Agatha. Alam mo wala siyang pinapakinggan at alam mo rin na kung anong gusto niya ay yun ang masusunod. Pakiusap Margaret, ibigay mo sa kanyang phone. Gusto ko siyang makausap. Hindi sumagot si Margaret kaya muling nagmakaawa si Agatha sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Agatha matapos siyang sabihan ni Margaret na pupuntahan ito si Shaira. Bakit? Akala ko ba ayaw mo na ako makausap at makita ate? At akala ko ba wala ka nang pakialam sa akin dahil hindi mo ko mahal bilang kapatid mo? Nagtatampong wika nito sa kabilang linya habang nakikinig lang si Agatha sa kanya. Ayaw na muna ni Agatha na magsalita hanggat hindi pa tapos si Shaira na magsalita dahil alam niya na lalo lamang hindi ito makikinig sa kanya. Alam ko na isa ka na naniwalang halimaw ako, na hindi ko kayang magmahal, na wala akong puso't lalong hindi ako nakakaramdam ng sakit. Dahil sa tingin niyo hindi ako tao, na hindi ako marunong masaktan. Shaira, iyak na sambit ni Agatha sa kanya. Akala niyo kasi magaling ako sa lahat, na nasa akin ang lahat. Pero mali kayo, sigaw nito habang mabilis na pinatay ang kabilang linya. Shaira! Shaira! Sigaw niya at muling tinawagan ang number ni Margaret, pero hindi niya na ito makontak. Bilisan mo Riva, iyak na wika ni Agatha. Habang nasa loob na sila ng eroplano, hindi pa rin mapigilan ni Agatha ang mga luha sa paglandas. Ayaw niya na may mangyaring masama kay Gian, at lalong ayaw niya na may masamang gawin si Shaira kay Gian. Gusto niya rin sisihin ang sarili niya dahil hindi siya nakinig noon kay Shaira. Kung sana iniwan na lang niya si Gian at sumama sa kanila. Pwede bang huminahon ka? Napatingin si Agatha sa kamay ni Riva habang hinawakan ito ang isang kamay niya. Nanginginig ka. Wika ni Riva kaya hindi na napigilan ni Agatha ang mapahigpi. Natatakot ako Riva. Hindi ko mapigilang sisihin ang sarili ko dahil kung hindi dahil sa akin, hindi ito mangyayari kay Gian at hindi sana mas lalong sasama ang kakambal ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo Agatha. Hindi mo kasalanan ng lahat. Noon pa man masama na talagang ugali ng kakambal mo. Marami na akong nababasa tungkol sa kanya Agatha. Pero ako pa rin ang may kasalanan kung bakit nangyayari ito kay Gian Riva. Kung hindi ko sana pinilit ang sarili ko sa kanya at kung sana una pa lang ako nang umayaw sa kasal namin. Tama na Agatha, masyado ka nang nasasaktan. Wika ni Riva habang niyakap nito si Agatha. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Wang, ay agad na bumaba si Agatha sa kotse. Agad siyang pumasok at hinahanap si Shaira. Miss Agatha, taka na napatingin si Riva sa katulong na sumalubong kay Agatha. Hindi niya maiwasang magtaka dahil nakilala nito si Agatha. Nasaan si Mommy? Tanong niya habang nakikitang isang babaeng lumabas sa elevator. Agatha? Sambit nito habang mabilis silang nilapitan. Nang akmang yayakapin sana niya si Agatha, ay mabilis na umiwas si Agatha sa kanya. Sabihin mo sa akin kung nasan si Shaira. Napakulot ang noo ng ginang dahil sa sinabi ni Agatha sa kanya. Bakit may hinahanap ang kapatid mo? Kailangan ko siyang makita ngayon, Mommy.
Dahil baka anong gawin niya kay Gian. Gian? Mas mabuti pa ma'am, sigaw ni Agatha. Dahil sa kanyang narinig mula sa inang si Hailey. Bakit? Anong masama sa sinabi ko? Ngiting wika nito habang umupo sa sofa at uminom ng wine. Alam mo Iha, nararapat lang yun sa kanila. Ang magdusa katulad sa iyong ama. Mami, parang awa mo na. Ayoko may masamang mangyari kay Gian. Iyak na wika ni Agatha habang lumuhod sa harapan ni Hailey. Mabilis na tumayo si Hailey at tinayo si Agatha. Bakit mo ba ito ginagawa anak? Bakit hindi mo kinatutuwang lahat ng ginagawa namin ng kapatid mo? Ayaw mo bang pagbayaran nila ang lahat ng masamang ginawa nila sa'yo? Nakalimutan mo na ba na muntik ka nilang mawala nang dahil sa kanila? Nang dahil sa mga hayop na yon? Mami, hindi tayo Diyos. Kaya hindi kayong dapat na humusga sa kanila. Mami, palayain mo na sila. Parang awa mo na. Ituro mo na sa akin kung nasa si Shira at kung saan niya dinala si Gian, Mami. Hikping wika ni Agatha sa kanya. Bakit? Tanong ni Shira sa kanya habang may malawak tong ngiti sa labi niya. Ano nangyari sa kanila? Taka na tanong ni Gian habang hindi makapaniwalang napatingin sa mga tauhan niya na nakabulagta at parang wala ng buhay. Pag-alagala kasi sila dito sa labas kaya pinaligpit ko. Hindi makapaniwala si Gian sa narinig niya mula kay Shira. Sinabihan na kita kaya huwag kang magtaka. Malawak tong ngiti habang nauna na naglalakad sa kanya. Tulala pa rin si Gian habang nakatingin sa mga tauhan niya kaya napahinto si Shira at lumingon sa kanya. Ayaw mo bang sumunod sa akin? Hindi mo ba gustong makitang surprise ako sa'yo? Napakunot ang noo ni Gian habang tumingin ito sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Ang dami mo namang tanong sumunod ka na lang kasi. Asik ni Shira sa kanya. Mabilis na sumunod si Gian kay Shira dahil hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Anong klaseng lugar to? Tanong ni Gian habang napatingin sa paligid. Nagulat naman si Gian nang buksan ni Shira ang ilaw. Dahil tumambad sa kanya ang mga magulang niya na walang malay at nakatali ang mga kamay. Ano ginawa mo sa kanila? Galit na sigaw ni Gian sa kanya habang nilapitan ng kanyang mga magulang. Mas matalino ako sa iyo, Gian. Kaya huwag mo kong subukan. Nagpaplano ka pa lang ng ginawa ko na. Walang emosyong wika ni Shira sa kanya. Bakit mo ba ito ginagawa? Wala silang kasalanan sa iyo, Shira. Isa pa naging mabait si Mommy sa iyo. Malakas na sigaw ni Gian habang napatitig si Shira kay Rosana. Wala pa akong ginawa sa kanila, wika niya habang tumingin kay Margaret. Kalagan mo sila, utos nito kaya nagpahinga si Gian ng maluwag. At itapon mo sila sa mga alaga ko. Gulat na nilingon ni Gian si Shira dahil sa kanyang narinig at mabilis na pinigilan si Margaret. Shit, Shira! Galit na sigaw ni Gian habang tinulak nito si Margaret. Huwag na huwag kang lumapit sa mga magulang ko. Galit na sigaw niya habang malakas na humalakak si Shira. Sira ka talaga. Nagbibiro lang naman ako. Naiiling na wika nito. Pero hindi pa rin niya pinapalapit si Margaret. Wala siyang tiwala kay Shira. Tingin niya dito isang baliw. Ako na lang ang pahirapan at pagigantihan mo, Shira. Huwag mo na lang silang idamay. Mahina na wika ni Gian sa kanya kaya napakunot ang noon ni Shira. Hindi ka talaga nag-iisip. Alam mo kapag mawala sila, makukuha mo ng kayamanan ng pamilya mo. Ngiting wika ni Shira habang muling napasigaw si Gian. Shit! I don't need it anymore. Nawala ngiti sa labi ni Shira at seryoso ng tinignan si Gian. Akala ko ba yun ang habol mo? Pinagbigyan na nga kita. Hindi ko kailangan yun, Shira. Dahil sila ang kailangan ko. At hindi bali nang mawalan ako ng kayamanan o kahit na lahat ng karangyaan namin. Huwag lang ang mga magulang ko. Muling napangiti si Shira dahil sa narinig niya kay Gian. Ang bilis naman palang magbago ng desisyon mo. Masama nang tumingin si Gian sa kanya habang napakuyom ito sa kanyang kamao. Gustong gusto na niya itong sugurin at pilipitin ang leeg nito dahil sa galit na naramdaman niya kay Shira. Ano pa bang kailangan mo sa akin, Shira? Nagawa mo ng lahat. Ginawa mo na akong tanga. Kulang pa ba yon? Hindi pa ba dapat ako magtanong sa'yo niyan, Gian? Baka nakalimutan mo na nananahimik ako dito pero anong ginawa mo? Ikaw ang sumugod dito. Para ano? Para makaganti sa akin? Alam mo bang nakakaawa at nakakatawa ka? Kaya siguro kami nahal ng kakambal ko. Dahil alam niya na walang taong nagmamahal sa'yo. Dahil isa kang talunan, sigaw ni Shira.
Kaya hindi napigilan ni Gian ang kanyang sarili at mabilis niyang nilapitan si Shaira at sinakal nito ang leeg niya. Sumenya si Shaira kay Margaret na huwag makialam habang hindi nawawalang ngiti sa labi niya. Mabuti pa nga ako, mahal ng kapatid mo, habang ikaw naghahanap ng pagmamahal niya. Dahil magkatulad lang tayo, mas mabuti pa nga ako may mga kaibigan habang ikaw wala. Wala ka ng Shaira Wang. Kahit pa nga sarili mong kapatid, hindi ka kayang mahalin dahil isa kang halimaw, sigaw niya Gian. Habang malakas siyang tinulak ni Shaira, hindi napapansin ni Shaira na unti-unti nang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Tingnan ng mga tao na sa paligid sa'yo. Kaya lang sila nandyan dahil sa pera mo. Pero kung wala ka nun, wala sila. At sa tingin mo ba kukupkupin ka ng pamilya ng iyong ina? Kung katulad ka kay Agatha, malamang hindi. Dahil kaya kanila kinuha dahil matalino ka. Pero kung bobo ka katulad ng kakambal mo si Agatha, baka katulad ka rin sa kanya, naghahabol sa mga katulad ko. Malakas na napabaling ang mukha ni Gian nang sampalin siya ni Shaira. Hindi totoong sinabi mo, kaya manahimik ka! Sigaw ni Shaira habang sinuntok ang mukha ni Gian. Kahit kailan na hindi ako tutulad kay Agatha at kahit kailan hindi ako magiging katulad niya. Muling sigaw niya habang sinuntok muli si Gian sa mukha. Tama na, Shaira! Malakas na sigaw ni Agatha kaya napalingon si Shaira sa kanya. Malawak naman na napangisi si Gian nang makita nito si Agatha at Riva. Nakita mo na, nandito siya para sa akin. Ganun niya ako kamahal, Shaira. Galit na tumingin si Shaira sa kanya at muling tinaas nitong kanyang kamay. Kaya mabilis na tumakbo si Agatha papalapit sa kanila at pinigilan si Shaira. Tama na. Wala naman siyang ginawang masama sa'yo. Galit at umiiyak na sigaw sa kanya ni Agatha. Wala? Nakalimutan mo ba lahat ng ginawa niya sa'yo, ate? Pinatawad ko na siya, kaya pwede ba tumigil ka na? Itigil mo na to, Shaira. Pero hindi ko siya mapapatawad. Sa bawat pagdurusa mo, nararamdaman ko yon. Lahat ng to ginawa ko para sa'yo, ate. Pero bakit? Bakit siya pa rin ang iniisip mo? Iyak na tanong ni Shaira kay Agatha. Shaira, makinig ka. Hindi lang siyang iniisip ko. Maniwala ka, pati ikaw, Shaira. Ayoko nang makasakit ka na ng tao. Ayoko nang makagawa ka ng isang mali na pagsisisihan mo sa huli, Shaira. Pagsisisihan? Ngising wika ni Shaira sa kanya. Hindi mangyayari yun, ate. Dahil he deserve everything. Galit na sigaw niya. Shaira, tama na. Makinig ka naman sa akin, oh. Ako ba pinakinggan mo, ate? Iyak na tanong ni Shaira kaya natahimik si Agatha. Wala ka nang kawala pa sa akin ngayon, Agatha. Malakas na sigaw ni Allison habang may hawak tong baril at tinuto kay Agatha. Allison? Utal na sambit ni Agatha habang kabadong napatingin kay Allison. Matagal na panahon ko tong pinaghandaan, Agatha. Makakaganti na rin ako sa'yo. Hayop ka! Lahat na lang sila inagaw mo sa akin! Mabuti na lang at mga tanga at bobong mga inutusan mo. Muling sigaw nito. Allison, ibaba mo Hindi na ituloy ni Agatha ang sasabihin niya nang biglang kabitin ni Allison ang gatilyo ng baril na hawak niya. Hindi! Nailing na wika ni Agatha habang nakatingin kay Shairang nakahiga sa sahig at naliligo sa kanyang dugo. Habang inagaw ni Riva ang baril na hawak ni Allison. Shit, Shaira! Malakas na sigaw ni Gian habang nilapitan ng dalaga. Hindi makapaniwala si Gian na isang ganitong sarili niya para hindi si Agatha ang tamaan ng baril. Ate, mahal na mahal kita. Tandaan mo palagi yan. Kahit na hindi mo ko mahal. At kahit na sa tingin mo'y wala ako nito. Wika ni Shaira habang pilit na inabot ang dibdib niya. Shaira, tama na. Huwag ka na munang magsalita. Iyak na wika ni Agatha habang binuhat ni Gian si Shaira. Ano kayang mangyayari ngayong nasa panganib ang buhay ni Shaira? At bakit kaya ganun na lang ang pag-aalala ni Gian nang makitang kalagayan ni Shaira? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.